Hi guys, welcome to Richard Cabili YouTube channel. In today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba i-set up ang Google AdSense Tax from US. So ayun guys, tuturo ko sa inyo ng mabilisan. Then ayun guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, simulan natin. So ayun, nandito tayo ngayon sa Google AdSense homepage. And ayun, dito sa may bandang taas, so may makikita kayo dyan na notification. So ang gagawin nyo lang dyan is click nyo yung Manage Tax Info. So ayun guys, pero pagka wala kayong nakitang ganyan, so ang gawin nyo lang is click nyo lang yung 3 line na nandito sa kaliwang taas na bahagi. Click nyo lang yung Payment. Then dito sa Payment, scroll down nyo lang. And punta kayo dito sa Manage Settings. Okay, click nyo lang yung Manage Settings. Okay guys, dito sa Manage Settings, okay, sa may baba ng name and address, okay, may makita kayo dyan na United States Tax Info, okay, gawin nyo lang dyan is click nyo yung pencil icon. Then may makikita kayo dyan sa bandang baba ng Manage Tax Info, okay, click nyo lang. So okay guys, nandito na tayo ngayon sa first step. So okay guys, wala na tayong mahabang paliwanagan, sundan nyo na lang ako. So okay, pipiliin nyo dito guys is yung individual. Then click nyo lang yung next button. Then after nyo maklik yung next button, so okay, dito naman is click nyo lang yung no. And click nyo lang yung next button. Then and guys, dito naman is pipiliin nyo yung W8 bin. And click nyo lang yung Start W8 bin Form button. So okay guys, dito naman sa W8 bin Tax Forms, okay, dito sa Name of Individual, ilagay nyo lang dyan yung inyong name, complete name. Then dito naman sa Country of Citizens, so, click nyo lang, then piliin nyo lang dyan is Philippines. Then, scroll down nyo na. Then, dito naman sa Taxpayer Identification Number, so okay, ilalagay nyo lang dyan yung inyong TIN number. So, ayun guys, kapag nalagay nyo na yung TIN number nyo dyan, so okay, click nyo lang yung next button. So, ayun guys, dito naman sa address, so kayo nang bahala dyan, ilagay nyo na lang yung inyong complete address. So, nandyan naman yung country, then inyong address, then city, then inyong postal code, then inyong province. So yun guys, after nyo mailagay yung inyong complete address, okay, click nyo lang yung next button. So yun guys, dito naman tayo sa tax treaty. So okay, piliin nyo lang dyan is yung yes. Then check nyo itong square na nasa baba ng yes. Then dito naman sa country, piliin nyo lang is Philippines. Then scroll down nyo na lang. Then nakikita nyo itong tatlong square nyan. So ang gawin nyo lang, check nyo na lang yan lahat, yung tatlong square. So ayun guys, kapag na-check na yung tatlong square dyan, so ayun, kada square dyan mayroong pang gagawin kada square. So ayun, gagawin nyo lang is click nyo article paragraph, select nyo article 8, dito naman sa withholding rate, so okay, click nyo lang siya, piliin nyo yung 0%, then click nyo yung square dito sa may baba. Then dito naman sa second square, so okay, ganun din, click nyo yung article paragraph, piliin yung article 13, then withholding rate, then, piliin nyo dyan yung 15%. Then, click nyo ulit yung square doon sa baba. Dito naman sa ikatlo, so okay, article paragraph again. Piliin yung article 13. Okay, withholding rate, 15%. And, click nyo yung square doon sa baba. Then, after that guys, okay, click nyo lang yung next button. So, okay guys, pagka-click nyo yung next button, so okay, mapupunta na kayo dito sa document preview. So, may makita kayo dyan 4 na form. Then, sa baba may makita kayo dyan na square. Then, click nyo lang yung square. Then, scroll down nyo. Then, ayun, may makita kayo yung next button. So, click nyo lang yung next button. So, ayun guys, dito naman tayo sa certification, sa step number 5. Then, scroll down nyo lang. Then, dito, ilalagay nyo is yung inyong full name or full legal name. So yun guys, kapag nalagay nyo na rin yung inyong full legal names, okay, dito naman sa pamimilihan, piliin nyo is yung itong yes, I am a person listed in the signature section and I'm completing this form on my own behalf. So after that guys, click nyo itong next button. So yun guys, nandito na tayo sa last step, number 6. So okay, piliin nyo lang dyan is no. Then ayun guys, dito may makita kayong square, then check nyo lang yung square. Then ayun guys, dito na sa last step, so okay. So ayun guys, dito naman sa may dalawang pamimilihan, so ayun, dito sa unang pamimilihan, pag ito ang pinili nyo, so ayun guys, kapag bago kayo at hindi pa kayo nasahod sa YouTube o first time nyo sumahod, so ito ang pipiliin nyo. Pero kapag nakasahod na kayo or ilang beses na kayo sumahod, ito na ang pipiliin nyo. Then ito, click nyo lang yung square kapag malimit na kayo sumahod sa YouTube. Then finally, natapos din, so click nyo lang yung submit button.
So ayun guys, successful at approve ang ating pag-set up ng ating tax sa ating Google AdSense. So ayun guys, dito sa baba makikita nyo na 15%, 15% and 0%. Then ayun guys, successful na tayo na nakapag-create ng Google AdSense tax. And ayun guys, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. And ayun, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. And click na rin ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So yun lang guys, and salamat sa panonood.